So yun, good day, hello mga idol. May gagawin ngayon tayong Samsung plasma display. So ito yung model niya. Plasma display, model niya ay PS43E450. So 43 inches. So to be honest mga idol, ngayon pa lang tayo magbubukas ng plasma TV, no? So maayos sa hindi, i-upload natin tong video na to. So itong TV na to ay galing na ibang technician mga idol, no? At nirecommend lang tayo nung teacher na ginawan din natin ng flat screen nung isang araw. So kinuha to sa isang technician at dinala dito. So sabi ko, hindi pa nakakabukas ng mga Samsung, no, na plasma. So ang sabi niya, okay lang daw, try ko lang daw. So walang problema mga idol, no? Try lang naman natin. So may idea naman tayo yung loob na to, no? Kasi kapag nag-seminar ka naman mga idol at tuturo naman to. So hindi nga lang, medyo limot ko na nga yung ibang piyesa na to kung anong tawag. So mamaya baka maalala natin kapag binuksan natin. So buksan natin mga idol. Try muna natin siya ngayon kung ano bang problema. Ang sabi sa atin nag-standby lang to, no? Ayaw magtuloy ng power. So saksak natin tong cord nya na mga idol. Nakasaksak na. Try natin siya ngayon. Saksak natin. Saan ba indicator nya? Ayun. Umilaw na indicator mga idol. Try natin i-power. Ayaw nga. So ayaw nga niya mag-power, no? So naka-standby lang siya at yun, namatay yung indicator. Hindi nabubuhay yung mismong screen. So yan yung kanyang problema, no? Naka-standby lang yung kanyang indicator. So buksan natin mga idol. So ito yung kanyang board mga idol, no? So kompleto naman, no? Wala naman nakalimutan ikabit yung unang gumawa. So ito yung kanyang T-con. So bago tayo magsimula, sabihin muna natin pala yung mga parts. So ito yung kanyang T-con or timing control. So ito yung kanyang power supply, syempre SMPS. So ito kalimutan ko ng mga idol. So Y buffer to. X buffer. So yan. May nakasulat dito. X buffer. So tingnan natin yung kabila. Ito ay Y main or Y sus. Yan, Y main, YM. So ito ang Y board nya, no? So tingnan natin yung kung anong model. So yan, Y board, YB. Ito yung Y board nya. So nakahiwalay. So pero okay lang mga idol, no? Kasi yung iba magkasama na. So syempre ito yung kanyang main board. So bago tayo magsimula, ito yung kanyang voltage supply, tapos voltage ampere ng ito yun 58, tapos yung BS nya 209, yung BA 58. So ito siya, ayun yung kanyang test point. Ito, so ito yung supply ng bawat pin. So meron din sa baba, ayan. So yung supply na yon, yung PS on, ground, BS, ayan, BS on, dito rin yan mga idol, no? Ayan. So mag voltage check muna tayo mga idol para malaman natin kung ano bang problema na to at bakit ayaw niya mag-on. Naka-standby lang siya mga idol. So bali ito mga idol, voltage check tayo. Sukatan muna natin yung kanyang power supply, tapos yung kanyang BS kung meron bang supply. So tignan natin kasi standby mode to eh. So lagay lang natin to sa PS on. So nakasulat naman sa board, ayan o. Ito, PS on, power supply on, tapos ground. So kung mapapansin nyo, meron na agad siyang 2.2, no? Kahit hindi pa siya nag-on, kahit hindi pa pala nakasaksak. Ito pa yung saksakan. So stock siguro yung kuryente doon, may charge siguro yung capacitor kasi nga tinesting natin kanina, no? So try natin siyang isaksak kung magiging 5 volts, 3.6, tapos naging 0. Lapit nga natin, tama ba? Ulitin nga natin. Oh, pag binunot,
nagkakaroon ng 2.2. So saksak natin ulit, sabay dapat para makita nyo. Tingin na lang kayo sa baba. So yun, nawawala yung kanyang 5 volts, no, kapag sinaksak natin. Punutin natin. So try natin mga idol ihang yung ating load. So ito, papuntang mainboard, kasi baka may problema yung mainboard, no. Cut ko muna ng video mga idol. So yan, nakahang na. So saksak ulit natin. Ang load lang natin is ito, yung kanyang X buffer. Pinanggal pala natin yung ating bunutin muna natin yung saksak. Balik natin yung test probe doon kung anong mangyayari, no. So meron siyang 3.7. So try natin siyang isaksak kung mawawala pa rin. So hindi siya nawala, no. 3.7 pa rin. Hindi siya nawala nung hinang natin tong sa mainboard. So baka may problema yung mainboard, kasi kapag nakakabit to, nawawala yung supply natin, no. So ang gawin natin, ihang natin ulit tong isa. Tapos ito, tanggalin natin yung ating power supply para ma-confirm kung mainboard nga ba yung may problema. So ipo-force on natin to, no. Dapat lalabas yung BS natin kasi wala ka pang BS dito masasukat. So sukatan natin yung BS natin. Kapag ganitong hindi pa nag-on yung power supply, wala tayong masusukat dyan. So lagay lang natin to sa ground. Ang BS natin ito, no. Ito. Or pwede kayo doon mag test point. So doon na lang tayo sa taas mag test point para malaki-laki. So lagay lang natin to dito. Yung test probe natin nakalagay pa rin sa ground. Sukatan natin yung BS. PS on muna ulit. Yan, may 3.7 siya, no. So ito yung BS. So wala. So tingnan natin yung BS mismo dito sa mismong test point. So wala pa rin, no. So try natin tong i-force on yung ating power supply. Dito natin malalaman kung may problema ba. Bakit nagda-drop yung 5 volts kapag nakakabit yung mainboard natin, no. Kapag nakakabit yung mainboard, nagda-drop yung 5 volts nya. Tapos wala siyang power, no, kasi yung PS on, pag sinort, para ma-force on natin yung power supply na to, kailangan yung PS on i-short natin siya sa ground. Walang supply dapat. So kanina wala naman tayong supply na nasukat, no, pero ayaw niya pa rin mag-on. So kasi hindi to gaya ng ibang LED TV mga idol na yung PS on or standby, kailangan lagyan ng 5 volts. So ito, ang PS on niya kailangan i-short niya sa ground para mag-on yung kanyang power supply. Tapos itong BS on niya naman, ito BS on, i-short nyo naman yan dito sa 5 volts, sa 5.3 para lumabas yung dito, para lumabas yung 209 na supply dito sa BS. So check natin mga idol. Yung 15 volts, lalabas lang yan kapag naka-on na yung board. Lahat ng supply, no, lalabas lang yan kapag naka-on na. So kunin muna natin tong board nya. Taob lang natin dito. So i-short lang natin to, yung kanyang PS on, tapos yung kanyang ground, tapos yung ground, yung 5 volts, tapos BS on. So pwede rin dito sa ilalim mga idol, no. So bali ganitong ginawa natin mga idol para ma-force on natin tong SMPS, no.
kailangan natin i-short ito sa ground, yung PS on. Tapos yung 5.3 or 5 volts, kailangan natin supplyan yung BS on. Yung BS naman, ito yung supply ng positive ng capacitor na tong malaki na to. Yan. Kailangan may 209 tayong masusukat dyan. So tapos yung 5 volts kailangan lumabas din. So tignan natin mga idol, saksak natin. So check natin mga idol kung lalabas ba. Lapit natin ng kaunti. Lagay lang natin to sa ground. Sukatan natin yung 5 volts muna. So walang 5 volts na lumabas dito sa mga pin terminal, no. So tignan natin yung BS kung lalabas. So meron siyang 1.6. So nagda-drop. 1.2 pawala na siya. So 0.9. So wala rin tayong BS, no. So kahit naka-short na tong PS on at yung BS on, hindi lumabas yung supply natin. So sira yung power supply na to mga idol, no. Hindi porket nawala yung paano ba to? So hindi porket lumabas yung 5 volts sa PS on nung hinang natin yung mainboard. Mainboard na yung sira, no. Pwede pa ring power supply yung sira niya kapag nagda-drop yung 5 volts ng mainboard. Sukatan pala natin muna tong mga regulator kung meron bang supply dito, kasi hindi na nakarating dito sa terminal yung output na mismo papuntang X vapor. So Y main papunta na doon to eh. So hindi na nakarating dito, no, kasi magsi-switching yan. So dito tignan natin kung may supply ditong nakaabang sa mga regulator nya. So tignan natin, saksak ulit natin, binunot ko na. Tignan natin to. Meron naman ditong 5.2. So lagyan natin ng backlight, namatay na. Dito 5.2. So dito yung 15 volts nya. So maabot siya ng 27. Kasama rin tong isa. So yan, may 27 siya, tapos dito 5.2. So mataas yung part na to, no. So ayusin muna natin to mga idol bago natin ipakita sa inyo. Cut ko muna yung video. So bali ito na mga idol, tinanggal natin yung transistor dito. Ayan. Saksak natin kung mag-on na. So ganun pa rin, jumperan pa rin natin yung BS on, tapos yung PS on. Power supply on, tapos yung voltage supply on. So jumper pa rin yan mga idol, yung BS on sa 5 volts, yung PS on sa ground. So para mag-force on lang natin, para mag-trigger lang yung power supply natin para mag-on. So ganun talaga mga SMPS. So try natin mga idol, sukatan ulit natin yung kanina. So yan, lagay ulit natin to sa ground. So dito muna tayo. So yan, may 5.2 siya, no. Yung kaninang 26 bumaba, naging 14.8. So tignan natin yung BS. So yun, meron na siyang 215 volts. So kanina wala. So tignan natin yung ibang supply, yung 5 volts dito sa mismong terminal. Yan, meron na siyang 5.2 sa mismong terminal na yon. So try na natin siya ikabit mga idol. Tanggalin muna natin yung ginamper natin. So ito na mga idol, naibalik na natin yung cover. So may stand na siya. So try na natin siyang i-power. Ayun, namatay na yung power niya, no? Hindi na siya naka-standby. Ayun, may lumabas na. At may raster na siya. Ayan, no? So ayos na yung operasyon ng ating TV. So check natin yung remote kung gumagana. Ito yung binigay na remote sa atin. Try natin volume. Ayan, lumabas volume display nya, channel 2, channel 3. So yan, gumagana naman yung remote.
Ayos naman. So yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga new videos. So try natin pindutin yung source. So yan, malinaw naman. Gumagana naman yung menu. So yan. Okay naman siya mga idol. So tagumpay yung pag-repair natin sa SMPS. Buti na lang SMPS yung problema na to. Madali-dali i-repair kumpara sa mga Y main niya or X buffer. So or Y board niya, medyo mahirap-hirap, no, kasi maliliit na yung parts na nandoon banda. So buti na lang SMPS yung problema. At least kahit ngayon pa lang tayo nakabukas na to, yung SMPS halos same lang naman yan sa ibang TV or sa ibang unit. Depende, no, yung component may SMPS din, yung depende. So hindi naman TV lang yung may SMPS. So basta may alam ka na, alam mo na yung flow ng circuit, madali mo na lang mare-repair yung SMPS. So yan na mga idol. So cut ko na yung video, hanggang dito na lang.